Magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood sa programa ng Time Alone with God ng Northeast Luzon Mission. Mabini Alicia Isabela, sa mga staff, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa ating pong NELA community, ganoon din po sa abroad. Pagpapatuloy po natin ngayon po ang ika-4 na gabi ng ating serye ng pag-aaral sa temang Keep the Fire Burning, sa konteksto pa rin po ng pag-aaral may kinalaman po sa banal na espiritu. Kami po ay patuloy po nagpapasalamat sapagkat kayo po ay kasama namin sa isang linggo ng pag-aaral dito sa ating devotional series. Ang ating paksa pong pag-uusapan ngayong gabi, wala pong iba kundi ang epekto ng banal na espiritu sa ating buhay. Mga kaibigan, kapag ang Espiritu Santo po ay nasa akin, kung gayon ay Kanyang ginaganap sa akin kung ano ang nakamit po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Roma 8:2, sinabi, ito po ang nakasulat sa wikang Ingles sa Tagalog, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death." In English version. In Tagalog, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga kapatid, maaari po nating ipaliwanag ang kautusan ng Espiritu bilang pamamaraan kung saan po ang Espiritu Santo po ay gumagawa sa puso ng ganap na nagpapasakop sa Diyos. Tanging ang Espiritu po, Santo mga kapatid, lamang ang makapagbibigay buhay sa atin kung ano po ang nakamit ni Kristo, ang kanyang tagumpay, ang kanyang ministeryo na matagumpay na ginampanan sa lupang ito, dahil po sa ministration o kaya ay sa pagpatnubay at paggawa ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Sa Spirit of Prophecy po ay pinaliwanag po ni Ellen G. White, ang wika po, ang Espiritu ay pagkakaloob bilang isang kapangyarihang bumubuhay at kung wala ito, ang sakripisyo ni Kristo ay mawawalang kabuluhan. Ang Espiritu ang nagbibigay ng bisa sa mga ginawa ng manunubos ng sanlibutan, ang ating Panginoong Hesus. Sa pagitan din po ng Espiritu na ang puso ay magiging dalisay, malinis o walang dungis. At sa pagitan din po ng Espiritu, ang mananampalataya ay nagiging kabahagi ng likas ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay naghihintay na kanila pong paghingi po at ng kanila pong pagtanggap. Si Thomas A. Davis po ay naglarawan ng pamamaraan sang-ayon po sa mga sumusunod. Ito po ay nangangahulugan na kahit ang bisa ng gawain ni Kristo para sa mga tao po ay nakasalalay din sa Espiritu Santo. Kung wala po siya, lahat ng bagay na ginawa niya dito sa lupa, dun sa Gethsemane, sa krus, ang pagkabuhay, at ang kanyang pagkasaserdote na paglilingkod sa langit ay hindi po magiging matagumpay. Ang kinalabasan po ng gawain ni Kristo mga kapatid ay hindi magiging mas kapaki-pakinabang kung ihambing sa mga malaking relihiyon o kaya wastong pinuno. Ngunit kahit na po si Kristo ay mas higit pa po kaysa sa mga ito, hindi po niya kayang iligtas ang sangkatauhan ng mag-isa sa pagitan po ng kanyang mga turo at halimbawa kung wala po ang paggawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao. Upang mabago po ang mga tao, kinakailangang makipagtrabaho sa kanila. Ang gawain ito mga kapatid ay natapos sa pagitan ng Espiritu Santo na ipinadala upang gawin ito sa puso ng mga tao. Kung ginawa ni Jesus na posible mga kapatid, hindi kaya itong nag-iisang dahilan ay sapat na upang makita po natin mga kapatid kung tayo po ay napupuspos sa Espiritu Santo? Hindi ba napakapayak at tama ang halimbawang iniwan ng Panginoong Hesus na siya'y dumepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para magtagumpay sa kanyang ministeryo sa lupang ito, na kung wala iyon, kung wala yung paggawa ng Holy Spirit, wala pong epekto ang ginawang ministeryo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nandito yung pagtutulungan ng tinatawag natin na Godhead, yung kadyusan mga kapatid. At kapag ang Espiritu po ng Diyos ay naghari sa puso ng tao, ano po yung epekto ng ating pinag-uusapan na topic ngayong gabi? Binabago po nito ang pamumuhay. Take note mga kapatid, kapag ang Holy Spirit ay maghari na sa puso ng mga tao, dito na po nagaganap ang tinatawag natin pagbabago ng buhay. Pag sinabi natin na born again yung isang tao, na ilubog sa libingan tubig,
nabubuhay ng kasama ni Kristo, ibig sabihin yan, tumatrabaho ang Holy Spirit para yung mga dati nating likas na makasalanan, yung mahina nating pagtugon sa pagdating ng mga tukso at mga pagsubok sa buhay natin, tayo sa bahaging yun ay pinapalakas, mga kapatid. Ang masamang isipan po natin ay winawaksin na po yun, inaalis na. Ang mga liko nating gawain, yung mga bisyo natin dati na makasanlibutan ng mga gawain, pag-inom ng alak, paggamit ng sigarilyo, droga, babae, at marami pang ibang mga makamundong gawain, pagka-addict sa mga iba't ibang mga bagay sa mundo, katulad ng mga paggamit ng cellphone, ay mga bisyo rin po yan na hindi makabubuti para sa ating mga kapatid. Tinatalikdan na po itong mga likong gawain na to. Ang pag-ibig po at kapakumbabaan, maging ang kapayapaan, ay humahalili po sa galit. Mga tao magagalitin, lagi may kaaway, nababago po yan. Pagkainggit, nawawala na po yung pagkainggit. Pakikipag-alitan, katuwaan po ang pumapalit sa kalungkutan natin. At sa mukha po natin, nababadha po ang liwanag ng langit. Ako natutuwa minsan po merong isang lalaki, nung ako'y dumalaw sa aking inaanak doon sa kasal. Dating kaibigan ko, nung kinasal siya, ako ay kinuha niyang ninong. Magbarkada kami, pero kinuha niya po akong ninong. Nung later, mas matanda po ko sa kanya. May isang lalaki na hindi ko kilala, first time ko na nakita doon. Ako po ay isa ng Kristiyanong Adventista. Natutuwa ako nung lumapit siya, sabi niya, ano po bang religion niyo? Sabi ko, kami po ay Christian Seventh-day Adventist. O Seventh-day Adventist Christian po kami. Ay, ganun po ba? Bakit po? Meron po kasing kakaibang glow sa mukha niyo eh. Meron po, ilang taon na po ba kayo? Nagtanong siya, sinabi ko yung edad ko, sabi niya, parang malayo po yata yung actual na edad nyo dun sa inyong mukha. At ang sabi niya, meron pong kakaibang glow sa mukha ninyo. Meron pong kakaibang glow sa mukha ninyo. Para pong merong nasa loob ninyo na kakaiba po sa loob ninyo na parang wala po kayong problema. At para po yung edad ninyo ay hindi bumabagay sa mukha ninyo. Napakaganda po, di ba? Ang mga Kristiyanong binago ng Panginoon, ang mga Kristiyanong pinagharian ng Holy Spirit, mga kapatid, meron tayong peace of mind. Hindi tayo laging aburido o tayo laging mainitin ang ating ulo. Maraming problema, totoo, hindi po nawawalang problema kahit sa mga Kristiyano. Ngunit madali tayo maka-cope up kasi andyan lang ang Panginoon. Kapag meron tayong mga concern, na-stress tayo, may mga problema tayo at kailangan natin ng solusyon sa ating mga problema, is just prayer away. Ang ating Panginoong Diyos ay malapit lamang siya. Sabi nga, the distance between your problem and the solution is the distance between your knee in the floor. Just pray. Manalangin tayo. Kahit yung pangangailangan natin ng pagkatagumpay sa kasalanan, we need the Holy Spirit. Badly needed po natin yan. Hindi po pwedeng alisin sa buhay ng Kristiyano. Kung ang goal natin ay magtagumpay, hindi pwedeng alisin na kasama dapat sa ating buhay ang paggawa ng Holy Spirit, mga kapatid. Opo, nababadha ang liwanag ng langit. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin napapansin na sa ating patuloy na pakikisama sa Panginoon, paglakad na kasama ng Panginoon, sa paggawa ng Holy Spirit sa panloob nating buhay, little by little, every day, we shall all be changed. And by constant beholding to Jesus, we shall all be changed. And by continuing ministration of the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, binabago ang ating buhay. Ang dating makasalanang buhay, pinapalitan ng isang buhay na may kabanalan. At iniaangkop tayo para sa buhay na walang hanggan. Maraming pong mga mahalagang resulta sa buhay po natin, mga kapatid, na nakaugnay sa Espiritu Santo. At meron din pong mga malaking kakulangan at pagkalugi kung wala po siya, mga kapatid. Parang negosyo. Kanina lamang katatapos ko ng isang kurso dun sa online. At ang ganda po ng isang kurso na yon. Anong tawag doon? Certification o Certified Entrepreneurial Management and Practitioner. Ang ganda po. Yung mga principles, maganda po yon. Alam niyo po, nandun yung pagkalugi at nandun din po yung tinatawag natin na pagkaroon ng ganansya. Sa business, di ba, ganun, kaya ka nag-negosyo para kumita, para magkaroon ka ng tubo, di ba? Profit. Pero sa buhay Kristiyano rin po, parang business din. Kapag tayo mabubuhay po bilang isang Kristiyano na wala po ang Holy Spirit sa buhay natin, katulad din po ito ng isang negosyong hindi tayo kumikita. Papaluging negosyo. Ang Kristiyanong buhay na walang paggawa ng Holy Spirit sa loob natin, mga kapatid, ay isang buhay na papalugi. Ano po? Sabi nga po ay
Ang pagkakaiba sa pagitan po ng buhay na mayroon at walang espiritu po ay pag-aaralan po natin sa mga susunod pa nating mga pag-aaral. May ilang pong katanungan dito mga kapatid. Pinag-uusapan natin simula pa nung Lunes, kasama ni Pastor Ryan Tabago, ang mga epekto ng Banal na Espiritu sa buhay natin, ang mga benefits ng Holy Spirit sa ating buhay. Ang katanungan dito ngayon ay, ako ba'y puspos ng Banal na Espiritu? Paano ba natin malalaman kung isang tao o isang Kristiyano ay filled by the Holy Spirit, napupuspos ng Banal na Espiritu? Pakiusap po na tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ngayon pong gabi, ngayon pong kayo nandiyan sa inyong mga tahanan, nakaupo sa inyong mga sopa o saan man kayo nandoon na nakikinig at nanonood kayo mga kapatid. Pakiusap po na tanungin natin ang ating mga sarili. Ito may mga sumusunod po ng mga katanungan na pwedeng ma-distinguish natin, ma-identify natin, ma-gauge natin kung tayo ba'y puspos na ng Banal na Espiritu patungkol po sa mga pagiging puspos ng Espiritu Santo. Una, meron bang kapansin-pansin na epekto ang Espiritu Santo sa ating buhay, mga kapatid? Halimbawa, ginawa ba niyang tunay at dakila si Jesus sa iyo? Yan. Nais ko pong basahin natin ng Juan, chapter 15, verse 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anuang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay sa inyo, mga kapatid. Ginagawa ba niyang tunay at dakila sa Jesus sa ating buhay, mga kapatid? Kung ang Banal na Espiritu ay nasa atin, ginagawang dakila sa Jesus sa buhay natin. Ibig sabihin, priority natin siya. Doon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag inuuna natin, kapag ang Panginoong Diyos o ang Holy Spirit ay nasa ating buhay, ang priority po natin ay unahin sa bawat sandali ng ating buhay. Sa ating mga pagdidesisyon, ang ating priority ay ang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban. Pangalawa mga kapatid, akin bang sinisimulang pakinggan at unawain ang lihim na tinig ng Espiritu Santo? Maaari niya ba akong gabayan sa malaki at maliliit na mga pagkapasya sa aking buhay? Roma 8, talatang 14. Basahin po natin mga kapatid, ang sabi, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na pinapatnubayan ng Holy Spirit, sila talaga yung mga anak ng Diyos na tinatawag. Marami nag-aangkin ng mga anak ng Diyos pero hindi pinapatnubayan ng Holy Spirit, hindi po sila tunay ng mga anak ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos, guided by the Holy Spirit, mga kapatid. Meron pa po mga kapatid, may bagong uri ba ng pag-ibig sa aking kapwa? Tao ang lumilitaw sa akin? Meron na ba tayong agape, isang uri ng pag-ibig na napakataas, the unforgivable, ang tawag doon, ano sabi doon? Pag-ibig na walang pakundangan, immeasurable, pag-ibig na walang pagtatangi, yan. Unconditional love. Tama, Sister Angel, tama. Thank you. Unconditional love mga kapatid, nagmamahal tayo kahit hindi kaibig-ibig yung tao. Nakapagpapatawa tayo kahit hindi kapatapatawad yung mga tao. Natatanggap natin yung mga tao kahit hindi sila katanggap-tanggap. That is the agape love. Kapag may Holy Spirit ang isang tao, kaya natin gawin ang mga bagay na yon. Sabi nga po, ang Espiritu Santo ba ay nagbibigay sa akin ng magiliw na malasakit at malalim na pag-alala para sa mga tao, yung ating concern. Nakalimitan po ay hindi natin kinikilalang kaibigan mga kapatid. Kaya nga, binabanggit din po sa aklat po ng Galatia, meron din po binabagay sa aklat ng Galatia 5:22. Ganito po ang ating mababasa. 5:22 ng Book of Galatians 5 verse 22. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagkapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat mga kapatid. Sa Santiago 2:8 at 9 meron din pong binabanggit. Ang sunod mga kapatid na katanungan, ako ba ay nakakaranas ng muli at muli kung paanong tumutulong ang Banal na Espiritu sa akin na makitungo sa aking kapwa-tao? Yan po mga katanungan. Ako ba ay pinagkakalooban niya ng tamang salita upang maabot ang puso ng isang tao na may alalahanin at intindihin? Yan, maganda po yung isang training din namin sa iHelp. Life coaching. Kung paano natin i-guide yung mga tao, i-coach yung mga tao, makakope up sila sa mga problema nila, i-assist natin sila para makapagpasya sila sa kanilang buhay. We are like drivers and they are our passengers to guide them how to
reach their destination. So as Christians, guided by the Holy Spirit, maganda po na maging trabaho natin, maging coach sa mga taong nahihirapan sa kanilang buhay, na magpasya sa buhay na ito. Mga kapatid, ang Espiritu Santo ba ay nagbibigay sa akin ng lakas upang maibahagi ang tungkol kay Jesus at akayin ng iba patungo sa Kanya. Gawain din po ng Banal na Espiritu na akayin tayo, na magmahal tayo sa mga kaluluwang namawaglit. Seeking and saving the lost. The very purpose of Christ's ministry on this earth, mga kapatid. Hanapin at iligtas ang mga nawawaglit. At sumunod mga kapatid, naranasan ko ba kung paanong tinulungan niya ako sa aking buhay, panalangin, at tinulungan ako na masambit ang malalim na damdamin ng aking puso sa Diyos. Gawain po ng Holy Spirit mga kapatid. Kahit yung mga panalangin natin, hindi natin, sabi ng Bible, hindi tayo marunong manalangin. Ngunit ang Holy Spirit pa rin ang tumutulong sa atin kung anong mga salita ang ating sasambitin sa pananalangin natin kapag tayo ay tumatawag sa ating Ama sa Langit through prayer. Di ba? Kahit dun sa paghisisi mga kapatid, ang Holy Spirit pa rin ang naghahatid sa atin ng banal na pagkalungkot para madama natin na tayo'y makasalanan at tayo'y maghanap ng tagapagligtas ng ating Panginoon Hesus. Sa pagkatapos mga kapatid, kapag naisip natin po tungkol sa mga katanungang ito, ating makikita po ang napakalaking pangangailangan natin na lumago sa Espiritu Santo. At upang makilala siya ng lubusan, at upang mahalin siya ng higit pa, at yan po mga kapatid ang mga katanungan na nagpapaalala sa atin at nagbibigay gabay para malaman natin kung ang Holy Spirit ba ay tumitira na po sa atin. Nandyan po ang mga epekto. Nandyan po ang mga pagbabago. Ang mga alagad, pagkatapos na umakyat sa langit ng Panginoong Hesus, nakilala siya ng mga tao, sila ng mga tao, dahil sa yung character ng Panginoong Hesus ay unti-unting nag-replicate sa kanilang buhay. Sa pamagitan ng ministeryo ng Holy Spirit sa kanilang buhay, na bago ang mga dating anak ng kulog, ang dating masyado mga impulsive na si Pedro, naging matapang na tagapangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid, isang kapatid na lalaki ang sumulat, ang aking ama at ako ay nagkasundo matapos naming pag-aralan ang mga hakbang tungo sa pagkapanibagong buhay at ang 40 days na aklat, una at ang ikalawa. At siya po ay nagkaroon ng magandang karanasan na mapuspos ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sadyang nakakatuwang karanasan para sa atin kung paano ang Espiritu Santo ay gumagawa at ibig na gumawa sa bawat bahagi ng ating buhay. Nais mo bang mapuspos ng Banal na Espiritu mga kapatid? Patuloy nating idalangin, hingin natin sa Diyos na ipagkaloob niya. Kung ang masamang ama sa lupang ito ay nakapagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, gaano pa kaya ang ating mabuting ama sa langit na hindi niya ipagkakait mga kapatid? Ang mabubuting bagay na kaloob at ang isa po ritong pinakadakilang kaloob ay ibigay sa atin bilang regalo ang Banal na Espiritu na lubos na magbabago ng ating buhay. Gagawin tayong mga banal na mga tao habang naghahanda tayo sa malapit ng pagbabalik ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kaibigan, nais mo bang mapuspos ang Banal na Espiritu? Kung yan ang iyong kahilingan, maaari mo samahan mo ngayon sa pananalangin. Mapagmahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito kami po'y lumalapit upang pasalamatan ka, sapagkat sa mga katotohanan ito ay muli namang napainit ang aming mga puso sa isang malaking pangailangan namin, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang paggawa ng Holy Spirit sa buhay namin, ang pinakadakilang kailangan namin, na tutulong sa amin at taakay sa kabanalan. Mamuhay kami at makita, mag-reflect sa aming mga buhay, ang karakter ng aming Panginoong Hesus, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagkapatawad, at ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa aming buhay pagkatapos na kami lubusan na baguhin ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami sama-sama, aming mga kaibigan nakikinig at nanonood sa programang ito, naway iwan na namin ang gawain ng makasanlibutan, na humahad lang at ang aming puso nawa ay magkaroon ng lugar ang Banal na Espiritu na siya'y titira doon. Alisin ang aming mga bisyo, ang aming masamang hilig at kasalanan upang ang Banal na Espiritu ay may puwang na manirahan sa amin ng lubusan mula sa gabing ito at patuloy hanggang sa pagkabalik ng aming Panginoon. Salamat po na marami sa pagdinig sa iyong mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.